Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Judge Gina. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, eto na. Bracket B ulit tayo. At ito naman yung battle nila Josh at Luminous Renzi. So ito yung pangatlong review natin. Pangatlong battle na re-reviewin natin sa bracket B ng tournament na to. Yung bracket A, natapos na natin yun. Sinagad natin yun ng isang araw. Yung 4 na battle na yun. Tapos ngayon naman, bracket B tayo. Okay? Ngayon, si Luminous Renzi, alam ko isang beses ko pa lang siya napanood. Yung laban niya kay Sisik. Si Josh, hindi ko matandaan kung na-review ko na siya. So, wala akong ibibigay na insights about sa mga MCs na to. So, wag na natin patagalin. Hindi ko rin alam kung sino yung nag-advance sa quarters. Kaya exciting. So, Josh versus Luminous Renzi. Game. Pili nyo mauna Game, si Josh. game. Pakinggan natin. Ay, ikaw ba? O, siya na lang daw. Pili nyo Millions. Yun. Nanalo ng coin to si Luminous. Pili nyo mauna si Josh. Pakinggan natin. Ay, ikaw ba? O, siya na lang daw. Congrats! Kasi last year sa top tier nag-champion. Tong ino po shit. Kung champion ka sa top tier, pues rookie ka sa mga class S kasi champion. Pero miski isang linya walang bumaon. Ibang liga na to, Josh. Newbie ka na ulit ngayon kasi ito champion. Sabi niya nung final sa top tier, itong Makati sa ulo, tatapakan. 3 kuto na yung tinilis. Nakita niyo pa, harap-harapan. Siyempre, ito na yung huli. Finalisa na yung kalaban. Kuto, finals. Finalisa na yung kalaban. Wordplay mo, Ongoloid! O, paliwanag ko lang. Kaya nangangati yung ulo, kasi nangangagat yung kuto. O, nakuha naman ng bawat isa. Kaya kung makati yung ulo mo, tangin mo, hindi yan dahil sa lisa. O sige, palagay natin, makati yung lisa. Palagay na natin, makati yung lisa. Bobo ka pa rin, malakas pa rin yung tulok mo. Kasi kahit marami kang lisa, di yan mangangati, walang nerves yung buhok mo. Tapos, nung finals kalaban niya, naka-costume ng John Wick. Mukha kayong mga gago. Kung siya naka-John Wick, ikaw ba't mukha kang aso? Pero kahit puluman yung neutral grounds na parang continental, patay pa rin tong tarantado. Oo, ako'y nakapatay, pero ikaw dito yung magiging excommunicado kasi sabi ng organizer sa top tier, ang likod nyo daw sa camera. Para kayong mga bulating inasinan. Pues kayong tong bulate kay Baba Yaga, literal na boogeyman. Kasi kung usapang action film at tournament, ako yung bida na kumpleto yung harness kaya hindi mo mahuhulog. Habang ito, healthy living na Kuya Shernan, siguradong maagang matutulog. Healthy living maaga mo to, okay. Tapos may grupo pa yan. 999 God Mode. Pangalan pa lang alam mo ng pinagsama-samang mga loser. Naka-God Mode ka? Pues katapat mo ngayon si Gorda God Butcher, Panginoon ka? Pues ako yung farmer na harvest sa Lord habang nasa river. Kung bang Diyos yung lakas mo, patay itong Sir Hercules kapag dinigdiba ni Jack the Ripper. Kasi 999 God Mode? God Mode? Alagad? Pag naglabas ako ng bakanting at taul, matatauhan ka agad! Kaya bukas! Hindi.
Di ko na kailangan gawin yun. Kaya kitang patayin sa paraan na simple at banayad. Tinalo ka nga ng wangpo, ba't pa ako magpapakasayad? Kaya kahit anong gawin mo ngayon, tangina pare, you won't make it cool. You won't make it cool. O sayad nga, di ba? Gago, happy April Fools! Kasi pag sinabing tanga, bobo anak ng puta, ito yung pinakatulig na example. O sobrang daming mura na para bang bodega ni Idol. Okay. Okay. Kasi old man of Nasimili current pa. gods, I'm unique with regated style. Kung baka na yung balakid at bunso yung GL, pa si Luminous yung middle child. Kaya anong sasabihin mo? Na nakakaya ako dahil binadibag ako ni Duma. Nasa mantra si JJ yung pinuno. Tapos kami yung mga tuta. O baka tinalo ko ni Default. Gamit mga multi yung pambihira. Gago din ako mag-iisip ng round 2 pag may bagong angulo kang pinakita. Kasi newbie man o champion, I'm gonna break their neck and spine. You're gonna feel the pain every second, lalo na this is my time. Yeah. Ano ba? Pakinggan natin, Josh. Dinamay pa yung God mode. Alag. Okay. Shoutout kay Luminous Renzi. Sa pagkakatanda ko talaga, pangalawang beses ko siya na napanood. Yung unang laban niya na napanood ko, yung laban niya kay Sisik. Okay, going back. Ano yung mga angulo na naging highlights dito sa round 1 niya? Yung champion sa ibang liga. Yung God mode. Yung ano pa ba yun? Yun yung pinakatumatak na angulo na ginamit ni Luminous Renzi dito sa unang round eh. Yung God mode tsaka yung yung champion. So, ayun. Overall na lang talaga eh. Diba? Overall, para sa akin, hindi pa ganon ka-creative si Luminous Renzi sa paggamit ng or pagpili ng mga angulo para sa kalaban niya. Props sa performance. Yes, malinis. May konting may konting stamp, may konting post pala doon, pero regardless, kahit pa paano malinis niyang naitawid yung mga verses niya. Ang pinaka problema lang na nakita ko dito is yun nga, hindi pa ganun ka-creative si Luminous Renzi. Hindi pa ganun ka-effective yung mga napili niya mga linya. Yung mga setup medyo kulang pa para pumalo yung pinaka punchline. Hindi pa ganun ka-impactful yung mga punto na binabanggit niya. So yun yung mga napansin ko eh. So, tignan natin kung ano ipapakita ni Josh, kung paano niya babaliktarin or paano niya makukuha yung round na to. And, ayun, props sa pagiging technical ni Luminous. Kitang-kita naman yung pagiging technical niya dito. Pero, I think kulang sa power, sa impact, at sa creativity. Yun. Round 1, Josh. This is my time. Ano ba? Pakinggan natin, Josh. Dinamay pa yung God mode. Alagad. Tangina. Mga banat mo, napakatangan sagad. Pag ako naglabas ng pustiso, mangingipilnan ka agad. Gago. Game! Ating ipin. Yung matchup ang labo ng iyong paningin. Asang manalo to si Gago. Huwag mo ako aningin, nilaban ka na naman sa bago. Wala namang kasing galing, kaya lang tumaas yung grado. Yan dahil lang sa eyeglasses. Kaya ngayong nasa atin ang spotlight, alam kong di ka na mapanatag. Di mo ako maaawat, dala ko'y nakakapagpapagabag. Matunog kasi puro kakabag, pero walang bigat mga latag. Hindi mag-glow yung Luminous. Ngayong nandito yan sa liwanag, pero uunahan ko na kayo. Boring. Parang si no? Parang siyang si Lord Manuel. Itong si Josh. Sana napapakinggan kong delivery at napapanood kong gestures, para siyang si Lord Manuel. So, don't get me wrong or kung sino yung nakikita nyo.
kay Josh. Para sa akin, katunog niya si Lord Manuel tsaka ka-cadence niya. Itong laban hindi masyadong mabrutal. Walang pangil sa kalaban ko na sabungal! Hoy! Di porket may Sira kopya ulo. pa grupo mo, magpipiling mistiso ka dyan. O sino pa man. Kung may nilamang ka man sa akin, tangina mo, pustiso lang! Kasi, Luminous Renzi, a.k.a. Looms. Medyo hawig mo din si Loons. Kaya di na ako nabigla. Kung yung bungi mo sa kaliwa, sa akin naman yung sa kabila. Pero di amak naman mas gwapo ako sa'yo, hoy. Hey! Tanong mo pa kay Lipram. Kahit bungal ako, yung sulat ko, meron niyang wisdom. Ako'y Okay. focus lang sa goal. Ilalagpasan limitasyon. Kahit galing ka sa mantra. Oh, inulit-ulit ko lang para sa aking meditasyon. Alam mo ba talaga ibig sabihin yan? Ha? Tapos 0 ka lang, Chong. Ikaw yung galing sa mantra, pero ako dito yung may om. Eh no, research. Di ba? Gago. Natuto ka ba sa akin? Meron ka pang napala. Di ko intensyong kalabanin ka. Gusto ko lang na mandala, pero mantra. Eh di Buddhism ka pala. Kaso, minasilip lang akong parte. Na kung nagtitemplo tong si Looms, eh di bawal kumain ng karne. Kaya ano pang pag-asa mo, Looms? Kung mahilig ka lang makisalo. Kung minamata mo ako, eh di malabo kang manalo. Oo, kaya mo akong taragin. At basagin eh ang kaso. Nakaraan nga, default na kalaban eh, pero di pa rin to nanalo. Peging pagkatao, buti na lang natitiis. Tinapat ka nga sa Diyos dahil ikaw ay atheist, pues. Di Diyos, ubra sa akin okay. ang bungal. Masyado kang ngangal. Luminous pa man din pangalan mo, pero di ka marunong magdasal. Kaya unang ikot ng pukpukan. Kaya unang ikot ng pukpukan, sinagad ko talaga. Tinanggal ko ang kaba, kaya tanong kung papalag ka pa. Kung ngayong alam mo nang sa round 1 pa lang, huy. Naglag ka na. Ay, pangalawa ba? Okay. Round 1 bigay ko kay Josh. Simpleng explanation lang. In terms of ratings, Josh tayo doon kasi mas direkta siya. Mas mabilis tumama yung mga linya niya. Maayos yung pagkaka-setup. Kasi yun lang naman yung nakikita ko ang problema kay Luminous eh. Hindi niya masyadong nasa-setup ng maayos. Kaya yung pinaka-punchline medyo tumataliwas. Hindi nagiging ganun ka-epektibo. Nawawala ng impact. Yun yung story ng buong round 1 ni Looms eh. Diba? Tapos technical pa siya. Hindi pa ganun ka-creative yung mga references at angulo na nagamit niya. So, yun. Pagdating kay Josh, in terms of ratings, lamang na lamang siya doon. Direct na atake, direct na approach yung ginamit niya. Tangina, rekta talaga kay Looms lahat yon. Although may mga redundancy, 'di ba? May mga redundant na angles, especially yung bungal, pustiso, medyo nababad doon, pero regardless, nagpapalit-palit si Josh ng mga angulo. At para sa akin, yung pag-mix niya rin ng comedy sa linya niya, malaking tulong din yon para hindi magkaroon ng dead air yung performance niya. Yun, yung mga patawa niya, yung mga adlibs niya, yung rebuttals, effective siya doon. So sa tingin ko, yun yung naging edge. Malaki din ang naging edge ni Josh sa battle na to. So ayun, in terms of creativity, sige, sabihin natin mas creative si Josh. In terms of punchlines, mas direct yung kay Josh. In terms of power at impact, Josh pa rin yun. So, lahat ng aspects, I think Josh dominate sa lahat ng kategory. So, round 1, bibigay ko yun kay Josh sa score na 9-7. So, Josh. Round 2, pakinggan natin. Pakinggan natin. Yeah, game. Nasar pa akong bungal. At least yung sa akin, alam nila ako na paano. Ikaw bungal ka din, di ba? Kaya pag umingiti ka, parang may sira na piano. Pag natututubrush ka, tumutunog yan, no? De, round 2 na. Unang laban niya sa pulo, araw ng battle, nag-chat to sa GC. Sabi niya, mukhang hindi po ako makakapunta mamaya.
Biglang nag-unsend tong sinabihan ni Kuya J. Reggie ng, gago, pumunta ka kung ayaw mong masapak ni Kuya sa mukha. Gusto mo matras sa una mong laban? Tinutoyo ka ba? O nung nalaman mo ako yung kalaban, dapat tinutoyo mo na. Dapat tinutoyo mo na kasi gustong psychohin yung kalaban, akala niya magiging effective yun sa battle. Gago, di mo ako masasayko, utak ko Mated Bundy at Jeffrey Dahmer. Tapos kinalaunan, nakikitropa. Feeling close pa kay DJ. Akala mo talagang matagal na silang magkakilala. Gago, kahit anong gawin mo, di niya ibibigay sa'yo yung address ni Miss Maya. Kasi tanginang to, nakita ko sa labas. Seryoso, nagpa-practice. Gumagangsayin pa. Kala mo talaga dedicated sa kanyang art. Nung nakitang padating si Miss Maya, bigla ba naman nag-heart? Inside joke, inside joke. Address niya. Nakatira yun sa SMDC condo. Sa Pasay. Pero di ko nasasabihin kung anong floor kasi di ka naaabot sa ganong part. Kasi nasa lobby ka pa lang sa itsura mo yan, papalabasin ka na agad ng guard. Para sa mga hindi mo nakakaalam, last event ng Pulo, may magandang babaeng nanood. Ang pangalan niya Maya. Kaya biglang pasikat tong mga pangit. Siya rin po yung nagdagdag ng 5K na patmani ng titulo kaya bawat MC ganado sa kanya-kanyang mga bracket. Wala namang problema kung gusto niyong tropahin si Miss Maya. May isang bagay lang na nakakagalit. Porque nakakita ko yun ng Maya, bigla niyong gusto agad madagit. Madagit. Okay. Tapos sa FB, puro pakalibugan yung pinopost. Paalala ko lang ha, yung anak mo rin babae. Lahat ng kamaanyakan mo ngayon, balang araw sa kanya pwede rin mangyari. Tapos sobrang proud sa mga e-ababs. Keso, meron daw siyang dala-dalawa. Gago, di ka smooth gumalaw, manyak ka lang talaga. O baka sabihin, Lums, ba't nangangaral ka ng ganyan? Eh, di ba last battle, ginusto mong maghahasa yung kapatid ni Default? Alam ko, kaya pasensya na. Pero tapos na tayo sa mga ganong klase ng insulto. Tumatanda na kasi tayo. Nagkakaroon na ng lugar para sa pagkatuto. Kasi nung pinanganak yung anak ko na babae, maraming bagay siya sa akin na ituro. Doon ko lang nalaman na kami pala ng sanggulang makakabuhay para sa malamig na puso. Pero hindi ibig sabihin, hindi na ako yung luminous na kupal pagdating sa battle. Masasentado lang ngayon, walang sibilyang tatamaan, parang disiplinado na sniper. Kasi nasa mundo pa rin kita. Kontrolado ko pa rin lahat ng matter habang ako nag-lucid dreams para sa'yo ito yung greatest nightmare kasi tang-inang to. Niremba naman yung personalan sa balikatan. Personalan. Balikatan. Tang-inang lupit mo! Ang ganda ng pagkakakonstruct, kuhang-kuha mo yung inis ko. Tapos sunod na linya, nirem niya naman yung ine-expect sa ina-accept. Tanong lang, sa mga ginagawa mong ganyan, walang tumututol ha? Kung kami nagbabali lang ng tugma, nung sa'yo mapuputol na. Kasi ine-expect, ina-accept, isang syllable na lang, di mo pa nagawang maayos. Sobrang pangit ang mga linyang nasa ulo na parang mukha ni Thanos. O, linyang nasa ulo, mukha ni Thanos. Di ba stilo mo yan? Pinakita ko lang na madaling gayahin. Kaya ang ikumpara dito, malaking insulto para sa akin kasi battle man o kanta, spoken word man o tula, kaya ko itong pakitaan. Tipong bebasicin na lang, o kontrolado yung 4 na elemento na parang si Avatar ang kasi. Ito, patuturing itong may ambag. Kahit bobo pagdating sa letra at rima, sabihin mo nga, Josh, ganyan bang karir yung iwan mong legasiya? Kaya tanggapin mo na. Ngayon pa lang masakit ang reality, bro. Na marunong ka lang magsulat at mag-rap pero bobo ang tumugma kaya di ka artist ang ina mo. Okay. Palaban. Yun yung first comment ko sa round 2 ni Josh. Palaban. So, ni Luminous Renzi. Sa paanong paraan ko nasabi na palaban tong round 2 ni Lums. Simple lang, guys. Mas tumatama na siya ng direct. No? Mas direkta na yung mga punchlines ni Lums dito. Mas effective na kahit papaano. Nakuha na niya yung timpla ng sulat niya, yung performance niya. Nagustuhan ko kung paano niya i-deliver yung mga comedy lines. Nagustuhan ko yung kung paano niya minak yung mga line marking, 'di ba? Gustuhan ko 'yon. So, yun, in other words, mas okay, mas malakas, mas effective
itong round 2 ni Luminous compared dun sa round 1. Sa round 1 kasi tangina sobrang monotone talaga ni Lums doon. Medyo ang pinaka tsaka umikot si Lums sa ilang angulo lang. 'Di ba? Tsaka ang ineffective talaga ng ibang mga ginamit niyang salita or lines, references. Dito sa round 2, nag-iba yung timpla. Mas kumokonekta kay Josh, mas effective yung mga napili niya ngayon, especially the line marking. Ganda nun, effective yun para sa akin. Although yung early part, yung Miss Maya is inside joke, pero in-explain naman niya na yung Maya nga daw is bisita sa last event. So kahit pa paano, meron siyang pamingwit na nakuha tayo para dun sa mga early lines niya about dun sa Miss Maya. So, para sa akin, nakuha niya ako dun and naging effective pa rin kasi akala ko inside joke yun. Akala ko hindi niya sasabihin kung sino si Miss Maya. Kasi kung hindi niya sasabihin si Miss Maya, kung sino si Miss Maya, parang wala, nasan yung essence nung early part niya na about Miss Maya na linya. Kasi maraming hindi nakakilala dun. Sila lang. And since in-explain niya kung sino yon and napakinggan ko naman yung mga early lines, naging okay sa akin kung sino mas naging convincing para sa akin yun. Kaya yung round 2 ni Lums mas okay, mas mas direct, mas effective at mas tumatama. Ang tanong na lang is, mababalik ba ni Josh yung ganong intensity ng round, yung ganong power, ganong impact ng round ni Luminous? So ang question, paano, hanggang saan, hanggang dulo ba, or mapuputol ba? So, let's see. Round 2 ni Josh, pakinggan natin. Hey Josh, Haba ng rounds mo, tangin naman. Mga wak naman nung linya. Pagkatanga niya sagad, naghahanap ako ng Maya kasi mataas ni Panda. Babaero bars, bitch. Game. Ayok. Sayang, bars. Game. Swerte itong si Lums. Ako nakatapat. Madami itong malalaman. Hindi mababawasan bagkus tutubuan pa ng aral, hindi kita sinasabon. Hindi to basta lang bulaan, pero handa akong ngamakin ng lahat, basta magbunga lang kalaban kasi tol. Magbunga. Tagal mo nang bumabattle pero nandito ka pa rin. Tagal nang dumadayo, wala pa rin tong narating. Laban dito, laban doon, pero yung skills ganun pa din. Tinuring yung sariling sick, ayan tuloy di na gumaling kasi nasa kukurungin ko din kayo. Nag-holorime na kami, wow. Holorime nilalapat. Akala niya ata makata na agad kapag nakatugma sa bara ng 4, holorime ulul. Huwag ka nga dito magbanta. Bago mo ako yabangan ng ganyan, pakitaan mo muna ako ng kanta kasi sinearch ko to sa YouTube. Wala man lang music na lumabas. Awit ka, chong. Paano makaka-hit ito kung di makitaan ng song? Piling angat pa. Hit Porkit song. nakaipak na daw sa sabong manok nyo to. Tila okay ding panama sa bugtong kasi yung linya pang smoker. Gumuguhit ba? Gantong itsura yung pinismoke mo na tapos kukufit pa, inukit ka. Inukit. Gantong itsura yung pinismoke mo na tapos kukupit pa, inukit ka. Ano? Sulit ba? Puta, uulit pa. Masyado kang mapapelums. Kaya mapupunit ka kasi tigilan mo na yung kakaulit mo sa dulo mong linya. Di ganyan mag-train of thoughts, wag ka masyado mapilit. Tawag dyan, train of teeth na palyado kasi kulang yung riles. O Thomas, maliwanag. Mas maayos yung pihit. Edison yung galawan, inilawan ko lang yung isip. Ano? Nakakapun, di ba? Naririndi ka na. Huwag ka mag-alala sa round 3, Lums, mandidilim ka pa. Kita nyo naman, nilalampaso ko yung kinder. Weak, sir. Tapos na ako sa may grado, susunod ko na yung teacher. Pakyo. Okay. Round 2, Luminous Renzi yun. So, ang question ko kanina sa inyo, matatapatan ba ni Josh yung effectiveness ni Luminous Renzi
yung intensity ng round ni Luminous Renzi at yung mga magagandang linya ni Looms. So, in the end, medyo hindi ganun kalakas yung round 2 ni Josh. Nagkabaliktad sila. Kaso malayo naman masyado yung malayo kasi masyado yung gap ng round 1 ni Luminous para dun sa round 1 ni Josh. Kaya binigyan ko ng 9-7 yon. Dito naman, hindi naman ganun kalaki yung binaba ng performance ni Josh eh. 'Di ba? Kahit paano may mga okay pa rin na linya. Tumatama pa rin kay Looms. Pero ang question kasi dito, enough ba yung ganung performance ni Josh? Sorry. Enough ba yung ganung performance ni Josh para tapatan yung ganung performance ni Luminous sa round 2? 'Di ba? Kasi ang laki ng gap ng round 1 ni Luminous sa round 2 niya. 'Di ba? Yung round 1 ni Luminous nag-stick sa ilang anggulo. Tapos ineffective pa yung iba. Yung pagkaka-construct, minsan may paliko-liko, hindi ko ma-pinpoint kung paano niya nakakonekta yon. Ganun. In short, magulo yung round 1 ni Looms. Pagdating sa round 2, sobrang klaro. At some point, nakita ko yung creativity. At some point, nakita ko yung direct approach. At some point, nakita kong effective. 'Di ba? Nag-level up ng +2 'Di ba? So, I think 9-8 in favor of Luminous Renzi yung round 2. Sa round 2 kasi ni Josh, nawala yung andun pa rin yung effectivity. Pero nawala yung impact, nawala yung mga punchlines. Although yes, meron pa rin. Pero ang ibig kong sabihin, mas marami kasi yung punchline sa round 2 sa round 1 So, medyo nag-step down ng konti yung performance ni Josh dito. Tsaka feeling ko na nag-monotone siya. Nag-start siya sa gitna, natapos siya gitna pa rin. Gets nyo? Yung round 1 kasi ni Josh, nag-start sa gitna, pataas ng pataas. Natapos yung round 1 niya ng mataas na. Unlike dito sa round 2, nag-start siya ng gitna. Sa tingin ko, hindi niya nakuha totally yung pinaka-peak yung performance niya. So, nag-umpisa siya sa gitna, natapos siya, gitna pa rin. So, ganun ko siya nakita. So, kaya round 1, Josh yun, 9-7. Round 2, 9-8, Luminous Renzi. So, that's 17-16. Up by 1 point pa rin naman si Josh. Pero tabla na tayo per round. Round 3, deciding game. Nagribat pa about sa pagiging babaero. Hindi mo gayahin yung isa dyan na nasa Gedli. Proud kang babaero, di ka tulad ka ni Papa. Ay, mali. Bawat rounds, isang bala. Kaya mati itong mapa-fuck up. After ng battle, may kitong siyang may 3 shot na parang kape ko sa Starbucks kasi round 3 na. Personalan na. Hindi pa ako nawawala sa wisyo. Habang ito, puro reklamo, kahit walang sinakripisyo, isang minimum wage earner na malakas magbisyo. Kasi di ba nagdadamo ka? Mas itong 2 shotgun, daig pa yung pang militar. Pagka hits, bang! Rekta critical, isusugod yung sa ER, tapos I'm gonna pump it on your chest, pero hindi to CPR. Kaya talo mo kukuha mo ngayon. Na parang binigyan ka ng source mo ng stoke. Itong nagdadamo ka, and dahil hinarap niyo sa GOAT, no joke! Downers kasi yung tinitira. Kaya ang lamya. Yung performance ang tamlay. Kaya kung usapang aggression, siguradong hindi ka makasabay. Ginajustify yung pagdadamo. Gamit mga salitang payapa, kalmado, hindi bayulente. Sa utak, inuukit din po si mga linya ko nakabatak bawat anggulo binubuting-ting. Mga linya ko nakabatak bawat anggulo binubuting-ting kasi hindi bayulente, kalmado. Sa kabataan, hindi ito magandang halimbawa. Paano ako maniniwala na yun yung susi sa pagiging payapa? Ito yung hawak nyo yan, yung dulo nagbabaga. Kasi diba sabi nga ni Francis M., you can talk peace and have a gun. Pero hindi tungkol sa pagiging gangster. Pero parang parehas lang naman yung konsepto niyan kasi paano naging payapa at kalmado when there's something burning in your hand. Pero may tanong ako. Anong pakiramdam ng champion ka sa top tier pero yung profile mo sa FB,
ang nakalagay lang Pulo Rap Battle League MC. Champion ka ng top tier, pero di mo maiyabang sa social media? Anong klase yung pakulo? Tsaka sino naman nagsabi sa'yo opisyal na MC ka ng pulo? Champion ng top tier, pero di magawang maibida. Diyos, champion ka pag malaki mo. Champion ka ng wak na liga. Kasi champion ng top tier, o bakit di mo maiyabang? Kung champion ka ng top tier, bakit dito ka lumalaban? O baka sabihin, nagpapalawak lang ng kaharian. Sasakupin yung pulo na parang Magellan lang. Gago bago ka magpalawak ng kaharian, aralin mo munang yung trono, madepensahan. Alam ko na. Kasi nakita nilang binababa ni Arek tong pulo. At talagang dinadayo niya pa to. At kayo nagbabaka sakaling mapanood at mapansin din kayo. Kasi bakit? Bakit? Ba't kayo nandito? Kasi yung pulo kulang sa logistics. Walang crew, walang staff. Si Kuya Sharon lang nag-aasikaso ng lahat. Pero yung quality ng MC tsaka yung samahan, pwedeng kahit saang liga pwedeng itapat. Kaya ba't kayo nandito? Ba't kayo nandito? Bakit sa titulo biglang gusto niyo magka-big shot? Ano, para pag nag-finals o champion, di na mag-tryout straight na sa flip-top, mga ipokrito! Mga ipokrito, lalo na yung friends! Yung friends! Dinamay mo buong mantra huli mong battle. Tapos damay natin yung mga kasama mong above. Kasi yung mga kasama mong above, on lap, ang sarap magdamag na hindi. Tapos na ako sa mga ganyang bagay, tsaka di mo mabatol yung mantra sa mga spoiled brats na walang alam sa gawaing bahay. Tapos napanood ko rin yung Carl Ian versus Default. Pinagsabihan ako ni Carl Ian na wala daw kahit sinong babae ang deserve na maghahasa. Tama naman. Yung linya talagang tumatak. Pero tol, pasensya na kasi wala akong pakialam sa opinion ng mga wak kasi sino ka? Para pangaralan ako. Luminous na to. Nung mag-isa nga nagawa ng magmarka sa mapa, paano pa kaya ngayon na isa ako sa 8 mantra? Kaya para sa'yo, good game. Well played. Isa ka na sa naliwanagan. Kahit titigan mo ako ng harap-harapan, sabihin mo akong sulit ba? Hindi. Titigan mo ako ng harap-harapan. Sabihin mo akong sulit ba ang kamatayan sa napili mong kalaban, pero hindi! Hindi na dapat mag-usapan. Alam niyong sulit ang kamatayan pag si Luminous ang lumaban. Tayo maliban, pakinggan natin. Crucial round 3 Sabay na natin bigyan ng hatol itong round 3. Pakinggan natin si Josh. Medyo gitna kasi yung performance ni Luminous dito. So, ayaw ko munang bigyan ng komento. Pakinggan ko muna siguro itong round 3 ni Josh para mas ma-compare natin, ma-align natin kung ano yung lamang nila both, 'di ba? So, 'yun. Ito lagi ko naman 'tong ginagawa, 'di ba? Kapag crucial yung round 3 kasi 1 and 2 tabla na tayo eh. Although lamang si Josh sa points, pero sa per round tabla eh. So, itong round 3 magiging crucial talaga yan para sa atin. Kaya pakinggan muna natin. Game. Ikaw? Hindi. Hindi. Time! Diba, friend? Maganda yan Game. Tangin na naman Kalma lang. Round 3. Game! Hindi. Lakas ng tama. Nguwa ng nguwa. Tinitira pagka-champion ko porkit di mo magawa. Tapos na, di ba? Hindi. Wait lang. Game na. Tangin na. Ayop po. Okay. Round 1 at round 2. Ginago na kita. Minamatang ina. Kaya lingon sa minamatang ina. Kasi para kang lumbans. Kaya nga binabatak ka nila. Kaya mo pa ba? Itutuloy ko pa. Iniambing kita sa bata kasi binubuo na lang kita. Kasi kanina ka pa wasak. Kulang-kulang na yung sangkap. Sasapakin ko na mukha mo isa pang sabi ng welcome sa battle rap. Oo, walang masama sa pag-welcome.
Kaya thank you sa pagpapaalala. Kaso paulit-ulit ka, puta, nakakadala na. Welcome ka ng welcome. Gwardiya ba ambisyon mo? Kritikal, si Luminous, sinagaw na ang posisyon mo. Tangin ng tolakas ng tama. Masyado kang aning, kung welcome ka ng welcome, edi sa una ka lang magaling. Ba, di ba? Hindi. Kaya kuya, sa una ka lang magaling. Kaya kuya, share, dapat dito, pinupukpok yung ulo. Binubugbog ng todo. Yung chance mong manalo sa akin, Lums, parang chance mong manalo dun sa loto. Tumama ba? Gas. Hindi. Sinadya ko talaga. Ginamitan ko ng gas para magasgasan kita kasi binugbog ko ng gusto pero tatagusan ko pa. Isipin nyo, April 1 pa lang pero siya katapusan niya na. Kaya sa mga nagsasabi nagmamariwana ako, tigil nyo na yung kakachismis nyo mga pakyu. Sinasabihan na lang nagtuchongki ako porkit high ang aking IQ. At sa last two, di effective yung ginagawa mong pag-stretch mo sa bara. Huwag mong batakin yung rounds mo baka sakaling gumana. Hindi. Okay. So, ayun, mas klaro na. Kanina kasi, kung nagbigay tayo ng hatol dun sa round 3 ni Luminous, baka may mga masabi tayong na lamang pala dapat si Luminous doon compare kay Josh. Halimbawa, sinabi natin na lamang si Luminous sa written sa round 3. Halimbawa lang. Tapos nakita natin yung round 3 ni Josh. Tangin ang effective, ang creative, 'di ba? So wala na, mali na agad yung pagkakahatol natin dun sa round 3 ni Luminous. Kaya kapag ganitong mga dikit yung battle, binibigay ko talaga ng sabay, 'di ba? Yung 1 and 2 tinabla natin yon. Lamang si Josh sa round 1, lamang sa round 2 naman si Lums. Round 3 crucial. So ang round 3 ang magdidikta kung sino yung mananalo sa battle na to So ayun, yung round 3 ni Luminous, average siya. Kumbaga, pinakamahinang round ni Luminous yung round 1, pinakamalakas niya yung round 2. Tapos itong round 3, nasa gitna. Nasa gitna siya ng round 1 at round 2. Gets nyo? So, hindi ganun ka-effective, pero malinis. Hindi ganun maganda yung mga napili niyang angulo at references para kay Josh na itawid niya, na itama niya ng maayos yun. Pero kung ikukumpara ko siya sa round 2 niya, di hamak na mas malakas yung round 2. Kung ikukumpara ko naman itong round 3 niya dun sa round 1, di hamak na mas malakas naman tong round 3. So, ganun siya. 'Di ba? Less than, greater than, parang ganun lang. Round 3 ni Josh, tangin na umpisa pa lang, nirebat niya yung hindi. Doon pa lang Doon pa lang nakuha niya kagad yung momentum. Tapos nagrebat about doon sa champion, hindi magawa. Yun is, pa pala, dagdag ko pa pala. Nagkaroon na naman ng redundancy si Luminous dito sa mga angulo. Diba? Kaya para sa akin, na-lessen yung impact. Pero still, nasa gitna pa rin to ng 1 and 2 niya. Then, yung kay Josh and rebuttals, okay, naging effective. Yung adlib na hindi. Tapos, in terms of sulat, sa buong round 3, sa tingin ko naman sobrang linis nun, sobrang effective nun. Ang ganda ng pagkaka-construct ni Josh dun sa mga angulo at references na ginamit niya para kay Lums. Hindi talaga nagkaroon ng dead air na itawid niya ng maayos, tumama ng direkta at some point creative at malinis naman yon. So ayun, ito siguro yung pinakamalakas na round ni Josh para sa akin. So it's a 10-8 para sa akin. So ayun, mas malakas pa tong round 2 niya mas malakas pa tong round 3 niya compared dun sa round 1 niya. 'Di ba? Siguro nakatulong talaga yung pagkuha ni Josh
ng maaga sa momentum or sa peak ng performances sa rebattles. Nakatulong yun. Kaya, nung nakuha niya yung momentum, di niya pinakawalan lahat ng mga pinitawan niyang linya, set up pa lang, okay na, malakas na, diba? So, yun lang. Pinakamalakas niya to. So, that's a 10-8 in favor of Josh. So, 1 and 3, bibigay ko yun kay Josh. Round 2, Luminous Renzi. So, 7, 9, and 8, 24 points para kay Luminous. Kay Josh naman, that's 27. So, yun. 27 to 24. 1 and 3 Josh to Lums. Battle League, what magingay naman sa Fubu, Real Jokes, Black Manila. Sa second round, magingay para at ang boto ng hurado, advancing sa second round, magingay para kay Jurado. Anong score? Manila. Anong score? At Bodega ni Idol, yan. At ang boto ng hurado, advancing sa second round, magingay para kay Josh, 3-0. 3-0 Josh. Yun, so, yun, talaga, Josh talaga yon 3-0. Dikit lang siguro, nagkaroon talaga ng dikit na round sa round 2. Pero dominating si Josh, especially sa 1 and 3 eh. So, yun. Yan. Solid yung laban na yun, kahit di nanalo, sobrang solid nun. Shoutout kay Josh para sa magandang laban yun. Shoutout sa mag-ina ko, kay Dayan, sa kay Kaya. Tapos yun, salamat sa lahat. Yun, tangina, nasalba ako ng hindi. Salamat ka. Shoutout sa asawa ko, sa anak ko. Dito yun, salamat. Yo, Charisma, Prese, Batang Nueve, Hidden Gem, shoutout sa Pubu. Binoto ko si Josh. Bale, ganito. Round 1 para sa akin, tabla. Round 2 kay Looms. Round 3 kay Josh. Pero paano ko nasabi kay Josh yung kasi sabihin natin sa round 1, tabla sila, di ba? Parehong all 10. Sa round 2, bale, binigyan ko ng 10-9. Lamang si Luminous. Pero hindi ko kasi talaga mabigyan ng sobrang-sobra sa kanya kasi sumobra siya sa oras eh. Tapos si Josh, parang kaya 10-9 lang kasi kumbaga hindi masyadong lumayo. Lalayo sana, kaya sanang lumayo ni Lums na ng talagang malaiwan talaga kaso nga lang sumobra sa oras. Tapos sumusuntok rin naman to si Josh. Ngayon sa round 3 naman, kala ko Luminous na yon. Kahit sumobra sa oras, kala ko Luminous na yon. Kaso doon pa lang sa pagpasok ng yung hindi niya na yon, pumasok yun. Tapos akala ko kumbaga akala ko hanggang hindi lang siya eh. Akala ko kumbaga yung rounds niya na susunod mahina na. Kaso napanindigan niya pa tuloy-tuloy pa rin yung suntok. Binigay ko ng 10-8. Kaya kahit sabihin ko na na round 1 tabla, round 2 kay Lux, ito round 3 sa kanya. Pag binilang mo naman yung lamang nila per round, mas malaki yung nilamang ng round 3 ni Josh sa round 2 ni Lux. Pero sobrang lupit nila pareho. Yan. Okay. Yo, Aski. Shoutout sa Pubu. Maraming salamat kay Tito Shernan, kay Samantha Kunanan. Walang joke. Hindi. Kaya tropa ko yun. Yan, binoto ko si Josh sa 1 and 3 sa 1 and 3. 1 and 3. Sa round 1 para tay. sa akin. Lumamang si Josh sa round 1 para sa akin. Pero parang parang paumpisa pa lang nila yun eh. Pero para sa akin, naging lamang si Josh doon dahil siya lagi yung pangalawang bumaban at meron siya mga rebats na mga rebat, sa mga linya ni lalo nung round 3 yung sa hindi medyo ang ganda nung kasi pasok na pasok sa jokes yun. Sa round 2 para sa akin nagkaroon ng tie kasi may rebat pero hindi naman siya masasabi na rebat pero off yung kay Josh noon. Para sa akin naging tie sila, 6 ang puntos ko doon. Yun, overall naging maganda yung delivery maganda mag-deliver si Luminous pero puntusan tournament para kay Josh. Critical. Despite sa overtime ni Lums, maganda yung pinupunto niya. Lumamang lang talaga sa patches si Josh. Sobrang creative. All 3 rounds. Yun. So, simple lang kay critical, no? Ganun lang sana simple, compact na explanation lang. Yun, 1 and 3, 'di ba? Sabi ko sa inyo 1 and 3 talaga 'yon para kay Josh. Si critical all 3 rounds ata, 'di ba? Pero ayun, sobrang minimal at impactful yung komento ni critical. Nagustuhan ko 'yun. So yun lang guys at hindi na rin ako magtatagal kasi may isa pa tayong re-reviewin. Yun yung kay Andros at Zek. Tama ba? Zek ba 'yun?
Hindi ko na matandaan. Basta yun yung huling battle na re-review natin sa Bracket B eliminations para magpo-proceed tayo agad or magpo-proceed na tayo sa quarters. Saka na tayo babalik sa flip top guys ha. Muna tayo, tapusin muna siguro natin to. Kasi konti na lang naman after netong quarters, tangina tuloy-tuloy na lang to So saka na natin balikan yung flip top. Ipon muna tayo doon. Pero uunahin ko doon yung MZ Raffian. Okay? So yun lang naman. Kita-kits tayo sa next na review. Right after this, pahinga lang, tapos upload, tapos Andros tayo. Okay? Peace out.